Magandang umaga po mga kapatid. Nandito na naman po ako, Brother Oji, para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo sa Exodus or Exodo mga kapatid. Pero kagaya ng dati, bago tayo mag-umpisa, mananalangin po tayong lahat. Magsiyuko po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandito na naman po kami, Father God. Ipinagkaloob mo na naman po na kami makapag-aral, makapagbasa, makarinig ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Samahan mo po kami, tulungan, turuan, Lord, at buksan ang aming mga puso't isipan nang lubusan naming maintindihan ang aming mga mapapag-aralan at maitatak ito sa kailaliman ng aming mga puso. Lord God, samahan mo rin po ako turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila o Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome sa aking channel. At dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. At paki-click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Kahapon, isinare ko sa inyo ang chapter 8 mga kapatid. Ang ikalawang salot, ang napakaraming palaka. At ang sumunod, ang ikatlong salot, ang mga niknik. At ang ikaapat na salot, ang mga langaw na pumasok nga sa buong kaharian. Ang langaw na to mga kapatid. At yung mga iba pa, yung palaka, yung niknik, ay talagang pumasok sa kanilang mga kabahayan, kung saan saan napunta mga kapatid. At yun nga sinabi doon ng paraon na ipanalangin na alisin na ang mga iyon, at ginawa naman ni Moses, ngunit nagmatigas pa rin ang paraon. Ngayon dito mga kapatid, sa chapter 9, ang ikalimang salot, ang pagkamatay ng mga hayop. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 9 verse 1 mga kapatid, dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moses, pumunta ka sa paraon at sabihin mo nga, ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, paparusahan ko. Sabi dito, paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang kanyang mga hayop. Paparusahan ko ng kakilakilabot ang kanyang mga hayop pag hindi pa rin daw pinayagan ang mga Israelita mga kapatid. Ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing, mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit isa mang hayop sa mga Israelita ay walang mamamatay. Na sabi dito na itakda ko na ang oras, bukas ito mangyayari. So sinabi na kagad, nakatakda na ito at ito'y mangyayari na kagad mga kapatid. Kinabukasan ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo. Namatay lahat mga kapatid, ang mga hayop ng Ehipsyo. Ngunit kahit isa'y walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At sabi dito, patignan ng paraon, wala ngang namatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin payagan ang mga Israelita. Nagmatigas pa rin ang hari ng Ehipto. Verse 8 mga kapatid, ang ika-6 na salot, ang mga pigsa. Sinabi ni Yahweh kina Moses, Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihagis. Sabi dito, pataas na ihagis ni Moses ang mga abo sa pugon mga kapatid, na nakikita ng paraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao.
at hayop sa lupain ng matatadtad ng mga pigsang nagnanaknak. Yun daw ang mangyayari. Pag dumakot ng abo at inihagis sa taas, mapupuno ito ng ganyan, ng abo, at magkakaroon ng pigsa. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Paraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moses ang abo at sabi dito, natadtad ng mga pigsang nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamangkero hindi na nakaharap kay Moses sapagkat sila may tadtad rin ng mga pigsang nagnanaknak. Samantala ang Paraon ay nagmatigas pa rin. Sabi dito, ang Paraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi nito pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. Nagmatigas pa rin. Ayaw pa rin silang payagan. Ang ikapitong salot, ang malakas na ulan ng yelo, mga kapatid. Pagkatapos ng pigsa, sumunod naman ang malakas na yelo. Malakas na ulan ng yelo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bukas ng umaga, pumunta ka sa Paraon, sabihin mong inuutos ko na payagan na niya sumamba sa akin. Ang mga Israelita, kapag hindi pa siya pumayag, magpapadala ako ng matinding salot sa kanya, sa kanyang mga tauhan at nasasakupan upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Wala akong katulad sa buong daigdig, sabi ng ating Diyos. Kung siya ay sabi niya, kung siya at ang buong bayan ay pinagdalhan ko agad ng salot, ng sakit, sana'y sabi dito, patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayoy maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig, di ba? Sabagay, totoo ang sabi ng ating Diyos. Kung pinadalan kagad ng matinding salot ito, namatay ng lahat ang mga Ehipsyo. Ngunit hindi. Ginawa niya ito para makilala siya ng mga tao ng buong daigdig na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hanggang ngayon hinahadlangan pa niya ang aking bayan at ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas sa ganitong oras, sabi dito, pauulan ko sila ng malaking tipak ng yelo na walang kasing lakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Ganon kalakas ang papaulanin. At yung malalaking tipak daw ng yelo ang babagsak sa buong Ehipto, mga kapatid. Sabi dito, pasilungin mo ang lahat ng tao sa silong. Sabi dito, isilong ang lahat ng hayop, sumilong at isilong din ang lahat ng hayop sapagkat lahat ng baksakan nito ay mamamatay. Dahil sa laki ng tipak nito, mga kapatid. Ang ibang tauhan ng Paraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh. Kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop, ngunit ipinawalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Yung iba baliwalayan. Hayaan mo sila. Parang ganun ang sabi, mga kapatid. Sinabi ni Yahweh kay Moses, iunat mong pataas ang iyong kamay at uulan ng malaking tipak na yelo sa buong Ehipto at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas. Babagsak yun. Pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moses ang kanyang tungkod, gumuhit ang kidlat, dumagungdong ang kulog at umulan ng malaking tipak na yelo sa buong Ehipto. Ganon nga ang nangyari, mga kapatid. Kumiglat, kumulog at umulan ng yelo. Ang lalaki ng tipak, mga kapatid. Malakas na malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Yung mga hindi nakasilong, yung mga tinamaan ng tipak, patay po lahat. Sabi dito, nasalanta ang lahat ng mabaksakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi naulanan ng yelo. Ligtas pa rin ang Israelita, mga kapatid.
Kaya ipinatawag ng Paraon sina Moses at Aaron, sinabi niya, tinatanggap ko ngayon sabi dito, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh, sabi ng Paraon ng Ehipto. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. Sabi dito, ipanalangin ninyo kami sa kanya sapagkat ihirap na kami sa pag-ulan ng malaking tipak na yelo at sa malakas na kulog. Pinapangako kong kayo'y papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon, sabi ng Paraon. Sinabi ni Moses, paglabas ko ng lungsod, mananalangin ako kay Yahweh, mawawala ang mga kulog at titigil ang ulan ng malaking tipak na yelo sa gayoy, malalaman ninyo si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Patitigilin na ni Yahweh ang malakas na pag-ulan ng tipak ng yelo at malalaman ninyo na si Yahweh ang may-ari ng daigdig. Amen. Kahit alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi na natatakot sa Panginoong Yahweh, ang mga tanim na lino at mga sibeda ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sibada, sabi dito, at namumulaklak na ang lino. No, sayang ang mga halaman, ang mga punong kahoy, namatay ng lahat. Ngunit hindi napinsala ang trigo at ang sabi dito, espilita, sapagkat huling tumubo ang mga ito. Verse 33, mga kapatid, umalis si Moses at lumabas ng lungsod. Nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog, ang ulan at ang pagbagsak ng malalaking tipak na yelo. Nang makita ng Paraon na tumigil na ang ulan at wala ng kulog, ano po ulit kaya ang ginawa ng Paraon? Nagmatigas na naman siya dahil dito muli siyang nagkasala pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa sabi dito, pagpigil sa mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. Patuloy pa rin, napakarami pa rin nang nangyari, ng salot na dumating, pero nagmatigas pa rin. Ayaw pa rin silang payagan. Dami na, sinabi na nga ng Paraon na nahirapan na sila, patigilin na, ipanalangin na, ngunit matigas pa rin ang ulo. Ayaw pa rin silang payagan. Yan po ang katapusan ng chapter 9, mga kapatid. Na patuloy ang salot, patuloy pa rin ang katigasan ng ulo ng Paraon. Parang tayo rin kung minsan, mga kapatid. Marami na nangyayari, pero mas sinusunod pa rin yung sariling kagustuhan. Okay pa rin yan, dahil mas maganda ito, mas gusto ko to, mas masarap ito ang aking gagawin. Diba? Matigas pa rin ang ating ulo kung minsan, hindi pa rin natin pinakikinggan o ginagawa yung nararapat na sinasabi ng ating Diyos. Yung maayos at maganda, kung minsan hindi yun ang ating ginagawa. Nangunguna pa rin yung ating katigasan ng ulo, yun pa rin ang ating ginagawa. Yung gusto pa rin natin. Kung minsan sinasabi ng Diyos na huwag yan ang gawin mo, pero yun pa rin kung minsan ang ating ginagawa. Kahit nakakabasa na tayo, nakakarinig na rin tayo ng salita ng ating Diyos, binabaliwala pa rin natin ito. Mas pinipili pa rin natin yung kagustuhan natin. Ito mas okay kasi ito, ayoko dito. Yung sinasabi rin sa Biblia na mas gusto natin dumaan sa maluwag. Kasi maluwag, mabibitbit natin lahat yung mga kayamanan natin. Okay dito, masarap dito, masaya dito. Ayaw natin sa makipot. Masikip dyan, ayoko dyan, wala akong madadala. Gusto ko marami akong bitbit. Yung kayamanan ko o yung anumang kagamitan ko, bibitbitin ko. Diba? Mas gusto natin dun sa maluwag, sa maayos. Ayaw natin yung mga konting paghihirap. Diba? Kahit kumisa sa trabaho, ayoko yan, ang hirap naman yan. Dito ako sa mas magandang, yung pa-easy-easy lang. Ganun po ang ating ginagawa, Pero, ang tinuturo pa rin sa atin ng ating Diyos, ito ang maganda, ito ang dapat mong gawin. Pero kung minsan, hindi natin siya sinusunod. Hindi natin yun ang ginagawa, kung ano yung tama. Kung minsan, mga kapatid, yung mali, ang mas ginugusto natin, kesa sa tama. Kaya ngayon, tinuturo sa atin ng ating Diyos, na wag matigas ang ating mga ulo. Sundin natin ang kanya mga sinasabi, inuutos, dahil doon tayo magiging maayos, doon tayo magiging masaya, doon tayo magiging maunlad at matagumpay. Doon sa kanyang itinuturo, doon sa kanyang sinasabi,
mga kapatid. Hindi yung iniisip natin, hindi yung sarili nating kagustuhan. Tapos yung pagka ginawa natin, sinunod natin yung sarili nating kagustuhan, pagka nagkamali tayo, nasaktan tayo, sasabihin natin, Lord, ba't mo ito ginawa? Ba't mo ako pinayagang ganito, di ba? Sinisisi pa natin minsan ng ating Diyos. So dapat sa ating mga naririnig, sa ating mga nababasa, yun po ang ating gawin. At para magawa natin yun ng maayos at tagumpay, manalangin tayo, humingi tayo ng tulong, ng gabay, protection sa ating Diyos upang lagi tayong magtagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Yan po ang sinasabi sa atin ng ating Diyos. Muli mga kapatid, at sasabihin ko muli sa inyo, magmahalan po tayo, magpatawad at magpakumbaba. Salamat sa ating Diyos dahil nakapagbasa na naman tayo ng kanyang mga salita at may natutunan na naman ulit tayo ngayong araw na to. Salamat sa ating Diyos, salamat po sa inyo. Mga kapatid, tayo po ay lalapit ulit sa ating Diyos. Samahan niyo po ako, magsiyuko po tayong lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming nadinig, nabasa, napag-aralan na naman. Lord, turuan mo po kami na huwag maging matigas ang ulo. Nawa lahat kami maging masunurin sa iyo, O God, upang kami maging matagumpay, masaya, masagana, O God. Maging maayos ang lahat. Naway sundin ka namin. Hindi puro pansarili lamang ang aming iisipin. Hindi puro pananakit lamang ng kapwa ang aming mga magagawa. Tulungan at turuan mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Huwag mo po kaming pabayaan. 10 ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, ang bawat presidente ng bawat bansa. Lord, nawa sumunod sila sa iyo. Pakinggan ka nila. Gumawa ng kabutihan at tama. Ang lahat ng tao, simula sa aming mga presidente, pababa hanggang sa amin. Hindi lang ang Pilipinas, hindi lang ang Israel, kundi buong daigdig. Magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Gumawa ng kabutihan at tama, O Diyos. Tumulong sa kapwa, O Diyos. Yan po nawa ang itatak mo sa aming mga puso. Huwag mo po kaming pabayaan, O Diyos. Iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Ituwid mo po kami lahat, O God. Alam po namin na napakarami namin, Lord, na kasalanan. Kaya kami po ay humihingi ng tawad sa anumang klaseng pagkakamali namin, mga pagkukulang sa iyo, O Diyos, yung mga hindi namin pagsunod. Patawarin mo po kami lahat. Kaming lahat na tao, O God. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan. At muli mo nang ayusin ang aming mga buhay, ang bawat bansa. Mawala na ang virus na yan in Jesus' name. Wala nang mamamatay at magkakasakit. Wala nang magugutom. Wala nang malulungkot. Magiging maayos na ang buong daigdig in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Dahil mahal na mahal mo po ang bawat isa. Magiging maayos na ang lahat, O God. Magmamahalan kami, magpapatawad at magpapakumbaba. Dahil yan, Lord, ang tinuturo mo sa amin at gumawa ng kabutihan. Thank you, Lord, sa guidance, sa protection, sa akin, sa aking mga mahal sa buhay na nakikinig ngayon dyan, Father God, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, sa mga pastors and bishops, sa aming mga presidente, O God, sa bawat tahanan namin, bawat bansa, O God, ingatan mo po, samahan, proteksyonan, O God, samahan mo po ang bawat isa upang kami lahat ay maging maayos, maging payapa, at maging tagumpay, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, salamat po muli. At palagi ka namin pupurihin, sasambahin, at dadakilain. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel na laging handang mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Salamat po muli sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa inyo. Salamat sa ating Diyos dahil patuloy niya tayong binibigyan ng ganitong pagkakataon upang makarinig, makapag-aral ng kanyang mga salita, upang magpasalamat, manalangin, humingi ng tulong sa kanya. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo, mga kapatid, sa suporta, sa pakikinig nyo sa salita ng ating Diyos. Salamat po at God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po.